Si Annie Maloney palang, bruha, isang rising model na mula sa isang prominenteng pamilya. Hindi lang sa isang billboard sa EDSA makikitang mukha nito, pati na rin sa mga magazine at ilang produkto gaya ng sabon. Ito kaya ang girlfriend ni Ramsey? Bakit hindi man lang niya nabalitaan? O baka naman pinipresyum lang niya na wala itong girlfriend dahil pakiramdam ni Leilani ay ibang trato nito sa kanya? Sinaklot ng matinding kirot ang kanyang dibdib. Siya ang exclusive date ko this past few weeks, ani Ramsey. Inakbayan pa siya nito na para bang ayaw siyang pakawalan. Muntik nang mawindang si Leilani sa isinagot ni Ramsey, kaya hindi niya napigilang mapangisi. Pakaramdam niya ay daig pa niya ang nanalo sa loto sa sinasabi nito. At mas priceless ang itsura ni Annie na nagsalubong ang mga kilay. Hindi niya akalain na pwede palang pumangit ang magandang mukha nito. Asarin pa kaya niya ito lalo. Gumanti siya ng yakap kay Ramsey at saka tumingala dito. Sinalubong nitong kanyang tingin at nahigit niyang kanyang hininga nang ngumiti ito ng matamis sa kanya. So, hanggang kailan mo rin siya i-date? Hanggang sa magsawa ka rin gaya ng ginawa mo sa akin? Bigla ka nalang hindi tatawag at maglalahon na parang bula. Napatingin sila ni Ramsey kay Annie. Kahit gusto ni Leilani na tumutol sa sinabi nito ay hindi niya nagawang magsalita. Ano ba ang dapat niyang sabihin dito? Hindi naman talaga sila exclusively dating ni Ramsey. Baka sinabi lang ng binata yun para makaiwas sa babaeng ito. Sasakyan na lang sana niyang ideyang iyon subalit napaisip siyang bigla. Ganong klaseng lalaki ba si Ramsey? Na kapag nagsawa na sa isang babae ay basta na lang mangiiwan sa ere. Marahas na nagbuga ng hangin si Ramsey na tila nagpipigil na sumabog ang inis. When we dated, we agreed that there would be no strings attached. At bago pang huling date natin ay na-involve ko na sa isang basketball player. So, what are you ranting about? Anito kay Annie, na walang katarayan sa mukha ni Annie. Hindi na ito nagsalita. Inirapan sila nito bago sila tinalikuran at naglakad palayo. Pahiya, ang lakas ng loob, maloko pala sa loob-loob ng dalaga. I'm sorry about that. May sabi ni Ramsey sa kanya, mababakas ang sinseridad sa mga mata nito. Hindi na siya nakapag-isip ng yakapin ulit siya nito at sa pagkakataong yun ay ubod ng higpit na para bang ayaw na siyang pakawalan nito. Deep down inside, she knew it was genuine and true. Gumanti na lang siya ng yakap dito. Maraming salamat talaga. Alam kong busy ka sa trabaho kaya napakalaking effort ang pagsundot paghatid mo sa akin, sabi ni Leilani kay Ramsey. Kararating lang nila sa bahay niya. Malapit na magtanghalian kaya napaluto na siya sa mga kawaksi. Wala sa bahay ang mga magulang niya at si Elo. Nasa eskwelahan pa si Azon at mamayang hapon pa uuwi. Ibinaba ni Ramsey ang traveling bag niya sa tabi ng sofa. Hinalungkat niya ang bitbit niyang malaking bayong na binili rin niya sa Cebu. Doon nakalagay ang mga pasalubong na pinamili niya. Maingat na inilabas niya doon ang isang hard case. Pagkatapos ay inabot niya yon kay Ramsey. Para sa'yo, pasalubong at pasasalamat sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Hindi ka na dapat nagabala pa. I want to do those things for you. Pero thank you. Anito tinanggap ang binigay niya. Nang buksan ni Ramsey ang hard case ay nalaki ang mga mata nito. Banjo! Bulalas nito. Parang batang nilabas nito mula sa case ng instrumento. It was a modern white 5-string banjo. The best one she had ever seen. Kilalang Cebu sa paggawa ng high quality guitars sa kadalasan ay mula sa Nara o mahogany at ang nabili niya gawa mula sa huli. Dahil sa nakita ni Leilani na gitara nito, naisip niya na magugustuhan din nito yon. He looked at her appreciatively. At bago pa siya makakurap ay niyakap na siya ni Ramsey. She let herself melt into his embrace. Nakangiting gumanti siya ng yakap dito. Hindi naman lagi kaya sasamantaling ko na. Pumikit siya tinanam ng pagyayakapan nila. Ahem! Napamulagat siya, hindi na ito nakayakap sa kanya at nakaupo na ng tuwid. Pagtingin niya sa mukha ni Ramsey nakakalokong pagkakangisi nito. Naramdaman ni Leilani ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mga pisngi. Nakakahiya. Masarap ka pala maging kaama, inaantok akong bigla. Aniya upang mapagtakpan ang kanyang pagkapahiya. Isang malutong na tawang sinagot nito. Pagkatapos ay kinabig siya nito palapit dito. Masuyong hinalikan nitong bumbunan niya. Pwede bang mag-apply na kama mo? Hindi ko kayang professional fee mo, tugon niya. Muli na naman tong humalakhak.
Aliw na aliw si Ramsey sa usapan nila ni Lailani. Ayaw pa sana niya itong pakawalan, hindi niya makakalimutan ang init ng katawan nito at ang masuyong pagkakayakap sa kanya. Ayaw sana niyang bigyan ng ibang kahulugan ng pagkakalapit nilang iyon, subalit hindi niya mapigilan ang sarili. Does she love me? He was taken aback by that question. He knew he had liked her from the start, but he had just admitted to himself that what he felt was deeper. Is there something wrong? Untag ni Lailani sa kanya. Malamang ay bumakas sa kanyang mukhang pag-aalala at nakita nitong pagkawala ng kanyang ngiti. I'm just remember that I have something to do. May appointment ako, pagdadahilan niya. Saka tumingin sa kanyang relo. I'm sorry but I have to lie. Oh, kitang-kitang disappointment sa mga mata ni Lailani. Gayunpaman binigyan pa rin siya nito ng mainit na ngiti. Kahit nangihinayang ako hindi ka na pwedeng magtagal, hindi na kita pipigilan. Marami ka nang nagawa para sa akin at naubos ko ng oras mo. Pero sigurado ka bang hindi ka na magstay para sa tanghalian? Mukhang nagsusumamot umaasa ang mga mata nito, ngunit dapat na siyang umalis doon kaagad. I'm sorry, ngayon ko lang naalala na lunch meeting pala. Mabigat na sabi niya, hindi man nawalang ngiti nito, bumakas naman ang lungkot sa mga mata nito. Sige, next time na lang, babawi ako sa'yo. Ako naman na magluluto, nito. Sure, sabi niyang labas sa ilong. Nagpaalam na siya bago pa magbagong isip niya. His heart was beating so fast and it was hurting too. Ram, tawag ni Lailani na pumihit na siya palabas ng pinto. Nilingon niya to. Ang banjo, nakalimutan mo. Nito habang hawak ang instrumento. Muntik na, salamat. Nahiyang sabi ni Ramsey. Mabilis na lumapit ito sa kanya at inabot ang hard case at isang paper bag na naglalaman ng ilang pagkain galing ng Cebu. Pagkatanggap niya ng mga yon ay hinayaan niyang sarili na gawin ang pinagbabawal ng kanyang isip. Hinalikan niya ito sa noo. Thanks. Mahinang sabi niya. Alam niya nakamasid si Lailani sa kanya habang naglalakad siya papunta sa sasakyan niya. Bago niya binuksan ang sasakyan ay nakangiting kinawayan niya to. Ingat! Nakangiting kumuway din ito sa kanya. Halatang tila may gusto pa itong sabihin. Subalit hindi na lang sinatinig. Tumango lang siya. Lumula na siya sa sasakyan at pinasibad iyon. Am I really in love with her? Paano nangyari yun? Kailan lang kami nagkilala? She's an awesome woman. I have to admit, she makes me happy and she has touched my life like no other woman ever has. Huminga ng malalim si Ramsey. Wala sanang problema kahit mahulog ang loob niya kay Lailani. Isa lang naman ang problema niya. Si Paco. Kapag niligawan niya si Lailani, mawawala ng chance si Valiant dito't sigurado siyang malalaman niya ng matalik niyang kaibigan. Napilitan siyang iparada sa gilid ng service road ang kanyang sasakyan. Pagkatapos ay pinaghahampas niyang manibela. Naiinis siya dahil hindi naman dapat komplikadong lahat. Kung gusto siya ni Lailani at ginusto rin siya nito, walang problema. Nagagalit siya sa sitwasyong nakapaligid sa kanila ng dalaga. Dahil may masasaktan oras na pakawalan niyang sariling kagustuhan. Pumikit siya ng mariin. Hinilot niyang kanyang sentido bago sumandal sa backrest ng upuan. Hindi nagtagal ay may kumatok sa bintana. Pagdilat niya nakita niya isang babaeng police officer. Binaba niyang bintana ng sasakyan. Okay lang po ba kayo sir? Magalang na tanong nito. SPO1 Mariano Rochelle, basa niya sa nameplate nito. Maganda ito kahit walang makeup at nakapusod lang ang buhok sa ilalim ng sombrero nito. Hindi nakakasawang titigan ang mukha nito, kagaya ng kay Lailani. I'm okay, thanks. Napagod lang ako kaya tinabi ko saglit ang sasakyan, paliwanag ni Ramsey. Nakangiting tumango ito. Pakipindot na lang po ang hazard signal kung magtatagal pa po kayo. Sinisiguro ko lang po na okay lang kayo. Pagkatapos niya magpasalamat dito, nagpaalam na rin to sa kanya. Bumuntong hininga siya bago muling pinaandar ang kanyang sasakyan. Marami pa siyang trabaho at hindi niya dapat sinasayang ang kanyang oras sa pag-iisip ng kung ano-ano. Binuksan niya ang car stereo upang makalma siya. Pumailan lang ang kanta ng Nia Colors. Bahala na kaya, hayaang lumapit ang puso ko sa puso mo. Bahala na kaya, nananalangin na sana ikaw na nga. Napamura si Ramsey nang maintindihan niyang mensahe ng kanta. Naiinis na nilipat niya ang istasyon. Fate must be playing a joke on me. Nakapagdesisyon na si Ramsey. Pagkalipas ng 2 araw na halos walang tulog, ay naisip niya wag nang pahirapan pang kanyang sarili. He might lose Paco's friendship. Subalit hindi na niya kayang pigilan ang nararamdaman niya. It was overwhelming. He was now willing to take the risk. Sasabihin na niya kay Lailani ang tunay niyang nararamdaman para dito.
Naroon siya sa bahay ng lolo at lola niya sa Paete, Laguna. Nag-iisang anak ng mga itong kanyang ina, kaya silang dalawa lang ni Tori ang mga apo nito. Nagulat ang mga ito't sa biglaang pagdating niya doon. Tuwing Pasko't Bagong Taon lang silang mag-anak umuwi doon. Gayunpaman, kinatuwa ng mga tong pagbisita niya at hindi na nag-usisa sa kanya. Pagkabangon ni Ramsey ay dumiretso siya sa banyo at tinignan ng refleksyon sa salamin. I look awful. Pagkatapos nun tumapat na siya sa dutya at naligo. Inayos ng sarili dahil kung haharap siya kay Leilani, gusto niya maging kaaya-aya sa paningin nito. Halika na iho, masarap uminom habang mainit pang tsokolate, sabi ng kanyang lolo pagkababa niya sa kusina. Nang dumulog siya sa mesa ay napangiti siya nang iabot sa kanya ng lolo niya ang isang mug ng tsokolate. Yun ang mug na ginagamit niya mula nung bata pa siya tuwing nagbabakasyon siya doon. May disenyo yun ng larawan ni Hamburglar na pinili pa ng kanyang lola na minsan silang kumain sa McDonald's. Dapat siguro lagi mong hawak ang tasang yan para lagi kang ngumingiti. Anang lolo niya, ginitian ni Ramsey ang dalawang matanda. Pagkatapos po natin mag-breakfast ay babalik na po ako sa Maynila. Salamat po hinayaan niyo ako magbakasyon dito. Ano ka bang bata ka? Kami nga dapat magpasalamat dahil nagpunta ka dito. Masyadong malungkot ang bahay kapag kami lang dito ng lola mo o mga kawaksi. Pero talaga bang biyabiyahe ka na mamaya? Baka hindi mo pa kaya, mukhang wala ka pang tulog, sabi ng kanyang lolo. Hindi nakaligtas sa kanyang nagsasaway na tingin pinukol ito ng kanyang lola. Mga 2 oras lang naman po ang biyahe, kaya ko po. Aniya, tumangutang lang ang mga to't iniba ng usapan habang kumakain sila ng monay na pinalamanan ng kesong puti. Kailan ka babalik ka po? Naluluhang tanong ng kanyang lola nang nasa garahe na sila. Nailagay na niya sa compartment ang isang kaing ng lansones na pinadala ng mga ito sa kanya. Paborito nila ni Tori yun. Hindi ko pa po masabi la, matapat na sagot ni Ramsey. Pagbalik niya dito ay may kasama ng girlfriend. Kapag ganyang binalisa at hindi makatulog ang isang lalaki, siguradong babaeng nasa isip, sabi ng kanyang lolo na halatang aliw na aliw. Pinandilatan to ng kanyang lola na tinawanan lang ng kanyang lolo. Umiling na tumatawa na lang din siya. Kahit hindi nagtatanong ang mga to, mukhang alam na mga tong problema niya. Kita mo, natawa siya, gusto na mag-asawa, pabirong sabi ng kanyang lolo. Hindi na Ramsey napigilan tumawa ng malakas. Hindi mapakali si Leilani, kaya kahit araw-araw siyang nagpupunta sa bahay kubo, ay natatambakan pa rin siya ng trabaho. Hindi siya mapalagay dahil mula nang sunduin siya ni Ramsey sa airport at ihatid sa bahay hindi pa ito nagte-text o tumatawag sa kanya. She knew he didn't have to keep checking on her every minute. But somehow, it didn't right not to give her a call. Nauntulang malalim niyang pag-iisip na may kumatok sa pinto ng opisina niya. Pumasok si Mabi at sinabi sa kanya na may bisita siya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang mapansin niyang kakaibang ngiti at tingin ito sa kanya. Kumawala ang isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi nang sabihin niyang papasukin ang panauhin. It was Ramsey. Pagkasara ni Mabi ng pinto'y tumayo kagad siya at lumapit dito. Hindi na niya maitagong pananabik dito. Hi, masayang bati ng dalaga. Nang magkalapit na sila, saka lang niya ito napagmasdan ng mabuti. Napakunot-no siya nang makita niyang haggard at pagod na anyo ni Ramsey. Medyo humapis sa mga pisngi nito at bahagyan ng lalalim at nangingitim ang ilalim ng mga mata nito. Napalis ang ngiti niya. May problema ka ba? Tanong niya habang hinahaplos ang pisngi nito. Ngumiti at hinawakan ng kamay niyang nakahawak sa pisngi nito. Sabihin natin gano'n na nga. Pero madali namang gawa ng paraan yon kaya nandito ako ngayon. Anong maitutulong ko sa problema mo? Can we have a lunch together? Pabalik tanong ni Ramsey. Sure, maagap na pagpayag ni Leilani. Nag-take out sila ng pagkain sa kanyang resto. Ayon dito, nagbakasyon to sa probinsya ng lolo't lola nito para makapagpahinga. Hindi lang niya masabi mukhang hindi to nagpahinga sa itsura nito. Tinikom na lang niyang kanyang bibigo pa magkwento pa to. Nasa Antipolo ba tayo? Tanong ni Leilani kay Ramsey nang iparada nitong sasakyan sa isang bakanting lote na may naglalakihang puno. Oo, tugon nito at nakangiti niyaya na siyang bumaba. Tinulungan niya itong magbaba ng mga gamit nito mula sa trunk. Napangiti siyang na makita niyang naroon din ang hard case ng banjo na pinasalubong niya dito. Naglatag sila ng blanket sa lilim ng punong mangga pagkatapos ay inihain na nilang mga baon nilang pagkain. Kilala mo bang may-ari ng loteng ito? Baka mamaya biglang lumabas dito at tutukan tayo ng shotgun. Tumawa to. Hindi kita dadalhin dito kung alam kong delikado. Nagustuhan mo bang lugar na to? Sa gabi ay overlooking ito. Sa ilaw ng Metro Manila.
Napapansin ni Leilani na kanina pa nito hindi direktang sinasagot ang tanong niya. Magandang lugar, tahimik at maganda ang view kahit tirik pang araw. This lot is around 3,000 square meters. Ano bang dream house mo? Hindi ko alam kung matatawag mong simple. But I want a spacious house. Bastang gusto ko may opisina magiging asawa ko para may sarili siyang room. Gusto ko rin may library con music room. Hindi man ako magaling magluto. Gusto ko'y malaki ang kusina na may breakfast nook at hiwalay ang dining room. Gusto ko rin may laundry room na po pwede rin maging dirty kitchen. Kung may second floor, ang gusto ko'y may family room doon na pwede kong lagyan ng malalaking beanbags at pinakamalaking flat screen na carry kong ma-afford. Dapat ang mga bedroom ay may kanya-kanyang walk-in closet at bathroom. At ang pinaka-importante sa lahat, malaki ang garahe at nakahiwalay ang maid's quarter sa main house. Natatawang sagot ni Leilani. Amused na tinignan siya ni Ramsey. Kailangan mo ng mayamang asawa, natatawang sabi nito. Lumabi siya. Hindi naman masamang mangarap ng gising. Sabi mo dream house, sinagot ko lang ang tanong mo. Nang gigigil na binisil ni Ramsey ang kanyang baba. Sa palagay ko, pwedeng dream house mo sa loting ito. Malaki naman to. Naipilig niya ang kanyang ulo. Tama bang narinig niya? Mukhang napansin itong pagtataka niya subalit ngumisi lang ito't pinagpatuloy ng pagkain. Pagkatapos nilang mananghalian at magligpit, ay magkatalikod na sumandal sila sa isa't isa. Napangiti si Leilani nang marinig niya tumutugtog si Ramsey gamit ang banjo. Hindi man yan kasing ganda ng gitara niya but he was so good. Natigilan siya na mapagtanto kung ano ang tinutugtog nito. Nang mag-chorus na napatigil siya sa pagkanta dahil ito nang kumanta. She wanted to hear his voice so she kept quiet. Punong-puno ng emosyon ang tinig ni Ramsey na para bang yun ang tunay na nilalaman ng puso nito. Gusto sana niyang tumayo at pumesto sa harap nito upang mapagmasdan ito habang kumakanta. Ibinaba ni Ramsey ang banjo pagkatapos niyang kumanta saka pumihit paharap kay Leilani. Wow, hindi ko akalain magiging maganda palang kantang iyon ng banjo ang accompaniment. O baka kahit ano'y kayang dalhin ng boses mo, tuwang-tuwang sabi nito pagkatapos pumalakpak. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ni Leilani. Sasabihin na sana niya akmang-akma ang sitwasyon niya sa mensahe ng kinanta niya nang biglang tumunog ang cellphone niya. Si Paco naka-register na tumatawag. Tinanong siya nito ng ilang detalye tungkol sa magiging lugar ni Tori sa condotel. Si Valiant, buo na raw ang loob. Mag-uumpisa na raw siyang ligawan si Lai bukas. Tatawa-tawang sabi nito pagkatapos niyang sagutin ang mga tanong nito. Nagulat siya at napigil niyang kanyang paghinga. Bahagyaring nanikip ang kanyang dibdib. Pakisabi ka mo, good luck. Kapag kuwan ay sabi niya tinapos ng tawag, gusto ni Ramsey na sipain ng sarili dahil sa sinabi niya. Bakit hindi niya masabi sa kaibigan na nililigawan niya rin si Leilani? Ngayon ay naintindihan na niya. Hindi pa siya handang i-give up ang pagkakaibigan nila ni Paco. Not even for the sake of his heart. He made a promise to his best friend and he was going to honor it. Business, untag ni Leilani sa kanya. Hindi ni Ramsey alam kung gaano na siya katagal nakatitig sa cellphone niya. Tinignan niya ito saka tumango. We have to go, Anya. Kung hindi lang niya ito kasama, malamang ay kanina pa tumulong mga luha niya. At dito na po nagtatapos ang 5 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.